Mahigit 3 buwan na rin mula nung nilaunch ang F5 series ng Poco. At kung madalas kayo dito sa channel, malamang alam nyo rin na nasa top recommendations ko ang parehong F5 at F5 Pro. At sa video na to, bibisitahin ulit natin ang Poco F5. Meron bang nagbago? Kamusta yung performance? May mga lumitaw bang issues? Sasagutin natin lahat yan after mong mag-subscribe. Nasa 80% pa rin sa inyo ang hindi nakakapag-subscribe sa channel. Karamihan nood-nood lang. So kung sakaling nakakatulong sa inyo itong video, hihingin ko na rin yung tulong nyo para maka 300k subs na kami ngayong 2023. Okay, so una nating balikan yung performance. Again, nakalagay dito yung one of the best mid-range chipsets ngayon na Snapdragon 7 Plus Gen 2. Yung RAM natin ay hanggang 12GB of LPDDR5, tapos hanggang 256GB naman yung UFS 3.1 na storage. Now, sa unang review ko dito sa Poco F5, nakita naman natin na flagship performance na rin talaga ang kayang ibigay ng 4nm chip Snapdragon 7 Plus Gen 2. As in, mabilis talaga at kayang-kaya niya kahit mag-multitask tayo, mag-run ng mga demanding games or apps, at kung magkakaroon man ng lags or slowdowns, very minimal lang na normal lang din naman kasi na-experience ko rin yun kahit pa sa mga mas mahal na phones. At yung solid performance na nakita natin noon ay ganun pa rin naman hanggang ngayon. Actually, mas tumaas pa nga yung score sa AnTuTu benchmark. 3 months ago, nasa 900k lang yung score na nakuha ko, at nung nag-test ako ngayon, mahigit 1.1 million na yung nakuha. And sure, posible na dahil yan sa mas bagong version ng AnTuTu benchmark, pero gusto ko lang ding ipakita sa inyo to. Ito yung score ng more than 50,000 peso gaming phone na ROG Phone 7 sa latest version ng AnTuTu benchmark. Pareho silang lagpas 1 million points. At kapag umabot ng 1 million yung score, hindi mo na talaga kukwestiyonin yung performance ng phone. At considering na wala pa sa kalahati yung presyo nitong Poco F5, talagang namangha ako sa ginawa ng Poco dito. Super smooth ng experience kahit ano pa yung ginagawa mo. At syempre maaasahan din natin sa mga games. Mapa ML man yan, Call of Duty, Genshin Impact, very playable kahit sa pinakamataas na settings. Tapos sinubukan ko na nga rin pala yung bagong graphic-intensive FPS game ngayon na Farlight 84. Max settings din, 120 FPS mode, at napansin ko na hindi tayo umaabot ng 100 plus FPS. Pero solid pa rin naman kasi more than 60 pa rin yan, at most of the time nasa 70 to 80 plus. Umiinit, yes, pero sa ganitong klase ng mga games lang naman. Kapag sobrang taas na ng graphics, tapos naka 120 FPS mode pa. Kahit nga flagship phone, iinit talaga dyan. Tapos kung ang laro mo lang naman ay Mobile Legends or Call of Duty, maganda yung makukuha nating thermals. So overall, it's still a very capable phone for gaming. Actually, kung raw performance lang din naman ang pag-uusapan, kaya niya talagang sumabay sa ibang mga flagship phones. At sure, wala tayong mga shoulder triggers dito and other gaming features na ino-offer ng mga dedicated gaming phones. Pero kung hindi mo naman kailangan yung mga yon, sobrang masusulit mo to. At wag nyo rin sanang isipin na sa gaming lang to maganda kasi meron din tong sharp and vibrant AMOLED display na perfect din for media consumption and other day-to-day tasks. Well, hindi siya naka W Quad HD Plus resolution tulad sa Pro version, pero Full HD Plus ay enough na enough pa rin naman sa ganitong size para maging sharp and crisp yung mga text sa display natin. Pag nanonood ako ng anime, lalo sa Netflix, sobrang goods din kasi bukod sa punchy and vibrant colors, solid na solid din yung tunog ng speakers. Malakas at klaro mo talagang maririnig yung mga dialogues ng pinapanood mo. Actually, bihirang-bihira ko ngang isagad yung volume. Tapos ang isang kinaganda pa nito, kumpara sa Pro, meron din tong headphone jack. Napansin ko rin kasi sa comments na ang dami pa rin gumagamit ng wired headphones. So kung isa ka doon, baka mas magustuhan mo to. Hindi rin pwedeng kalimutan yung 120Hz refresh rate para sa mas smooth na animations and scrolling, lalo na sa mga social media apps like FB and IG. Now, may mga nagko-comment sa inyo na sana man lang daw ginawa ng 360Hz yung touch sampling rate. At ako din naman, may mga sana rin ako dito. At alam ko rin na sobrang importante ng sampling rate sa mga gamers para nga naman sa mas responsive na display. Pero sa totoo lang, very responsive na rin naman talaga itong display ng Poco F5. Siguro kung super competitive mo at talagang sobrang tutok ka sa laro, baka nga mapansin mo yung difference ng 240Hz
at 360Hz. Personally, hindi problema sa akin yan at siguradong hindi rin magiging problema sa karamihan ng mga consumers, lalo na kung casual gaming lang naman. Okay, so next naman natin pag-usapan yung battery. Again, 5,000 mAh cell na may 67W fast charging at ganun pa rin naman. Hindi pa rin mabilis malobat itong Poco F5. Kung light user ka lang, malamang sa malamang 1.5 to 2 days ang itagal niyan sa'yo. Lalo na't power efficient nga rin kasi yung parehong display at processor na gamit natin dito. At para sa akin, yung 67W fast charging ay mabilis na rin talaga. I mean, nice to have yung 120W super fast charging, pero hindi naman talaga siya kailangan. At kontentong-kontento na ako as long as less than 1 hour lang yung charging time. Sa kaso natin dito, wala pang 45 minutes yung charging kung aabatan ka agad natin nang hindi pa totally drained yung battery. So super bilis na rin at wala akong mairereklamo dito. So far, wala rin akong masyadong reklamo sa software or sa MIUI 14 based on Android 13. Yung mga bloatwares lang talaga ang kailangan nating paglaanan ng oras para i-uninstall. So buti na lang meron silang mas madaling paraan para mag-uninstall ng apps ng sabay-sabay. At once na magawa na natin yan, wala na rin problema. Security patches, nagbibigay din naman sila. Hindi super consistent pero mas better pa rin kumpara sa ibang brands. At bukod sa mga yon, wala na. All goods naman sa akin yung mismong interface, easy to use, very user-friendly, at magaganda rin talaga yung mga extra features na ino-offer ng Poco dito. Now, sa mismong paggamit naman ng phone, gusto ko lang i-share sa inyo na kahit na medyo malaki to, komportable at masarap pa rin gamitin. Daily driver ko ang iPhone 14 Pro Max. At honestly, hindi siya ganun kakomportabling gamitin, lalo na pag matagalan dahil nga mabigat. Paggamit ko tong Poco F5, sobrang chill lang. Magaan, manipis, madaling dalhin, pero andyan pa rin yung malaking screen natin. At okay lang din naman sa akin kahit mostly plastic yung build. Kasi naka-case naman to, so kahit pa gawing glass yan, hindi ko rin naman mararamdaman. At siya nga pala, yung pag-unlock ko dito ay sobrang bilis lang din. Siyempre, sobrang importante rin kasi ng mabilis na pag-unlock natin sa phone at talaga namang fast and accurate yung fingerprint scanner dito. Satisfied din ako sa camera performance overall, lalo na considering the price. Kung manggagaling ka sa isang flagship device na camera-centric talaga, like the iPhone 14 Pro Max and the Huawei Mate 50 Pro, sure, hindi malabong makulangan ka dito. Pero kung sasabihin natin na pang picture kapag gumagala-gala tayo, pag nagmo-mall, or sabihin na natin gusto mo lang ng good photos for capturing a moment, kayang-kaya naman niyang gawin nitong Poco F5. Detailed and sharp enough na yung mga kuha kung pang post-post lang din naman sa social media. At tingin ko rin, karamihan sa atin hindi rin madidisappoint sa mga videos na makukuha dito. Unang-una hanggang 4K resolution na rin kasi yan. Tapos yung combo ng OIS at EIS for stabilization, sobrang goods na rin. So halimbawa gagamitin mo to pang video sa mga birthday parties or sa pagta-travel, hindi na rin talaga masama yung output. Sa video calls naman, wala rin akong na-encounter na problema. Bukod sa kausap ko, hindi ko naman na-experience dito yung biglang dumidilim na minsan ay nangyayari sa ibang mga phones. Klaro yung audio and video dito at kahit sa signal ng parehong SIM card at Wi-Fi, wala rin akong na-encounter na issue. Yung haptic feedback kapag nagtatype ako, goods din. Hindi siya yung flagship level haptics na tipong tatapat sa mga subtle vibrations ng iPhone and Pixel phones, pero pwede na. Lalo na't again, wala pa to sa kalahati ng presyo ng latest iPhone 14. Okay, so after 3 months, masasabi ko pa rin ba na sulit to? Kahit na may mga lumabas ng bago? Isang solid na oo. Kahit na ikumpara natin to sa mga bagong labas na phones, para sa akin, panalo pa rin itong Poco F5, lalong-lalo na kung ang pinakahabol mo sa isang phone ay yung performance. Kung ayaw mo ng lags, kung gusto mo ng phone na talagang smooth and responsive even for the next few years, saktong-sakto to sa'yo. At ang good news pa, naka-promo ulit to ngayon. Again, ang presyo kasi talaga nito ay nasa 21 to 23,000 pesos. Pero ngayong August 21 to August 25, meron silang Poco Carnival Sale, kaya makukuha na lang natin yung 8256 sa halagang 18,299 pesos at 20,099 pesos naman para sa 12,256. So parang naka-early bird promo ulit sila ngayon. Ganyan-ganyan yung early bird price nila nung launch. At sa pagkakaalam ko rin, meron pang mga extra vouchers kung sa Shopee tayo bibili. Alam ko nasa 1,200 pesos din yung voucher na pwede nating makuha doon. So kung sakali, mga 17K mo na lang ito mabibili.
sobrang sulit kung tatanungin ako at alam kong marami ring sasang-ayon sa inyo. Kaya para sa mga hindi nakaabot sa early bird promo noon, eto na yung chance nyong makasulit ngayon. Ilalagay ko yung link ng official stores nila dyan sa description. So click nyo na lang yan para makuha nyo rin to ng naka-promo. At para mas magka-idea pa kayo, kinumpara ko na rin to sa Samsung Galaxy A34 5G at Redmi Note 12 Pro Plus. And sure, may mga aspeto na lalamang yung dalawa, pero hindi naman ganun kalaki yung mga lamang na yon. At ang totoo niyan, pagdating sa pagkuha ng videos, itong Poco F5 din ang napansin kong pinaka-stable sa kanila dahil nga sa kombinasyon ng OIS at EIS. Pagdating sa performance, lagpas doble yung score nito sa Antutu benchmark. Tapos kung titignan naman yung ibang mga aspeto, considering the presyo, tingin ko halos wala na talaga tayong pwedeng ireklamo. Super smooth, responsive, and vibrant display, malakas at klarong speakers, at again, manipis at magaan lang, kaya komportableng gamitin. Na mas na-appreciate ko pa dahil nga nanggaling ako sa mabigat na phone. Now, yung mga cons or disadvantages naman ay ganun pa rin. Tulad lang din sa una kong video, minor lang naman at wala talagang deal breaker para sa akin. Again, yung plastic back panel instead of glass, walang micro SD card slot, tapos yung mga extra cameras like ultra-wide and macro cam, as expected ay hindi pa rin para asahang magiging sobrang ganda. Tama lang for the price at extra camera lang talaga. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan mo itong video. Kung naka-Poco F5 ka na, kamusta? Comment mo na rin yung experience mo para makatulong tayo sa mga tao na bibili pa lang. May mga issues ba kayo na-encounter at sa tingin nyo ba, sulit yung bili nyo? Let us know sa comments at pag-usapan natin. At click nyo na rin to kung gusto nyong panoorin yung video ko tungkol sa Poco F5 Pro.